Alam ko, kagabi pa, doon sa harapan ng fireplace. Hindi ako stupida, Jerry. Nora, a poor copy. Kundi ka ba namang ginto na ang nasa harapan mo, basura pa ang pinili mo? Ginto o basura, mahal ko siya. Hayop. Hayop ka. Mandaraya! Nagkamali ka sa ginawa mo ito, Jerry. Dahil magmula ngayon, hindi mo na makikita ang basurang sinasamba mo. Anong sabi ng doktor? She has no brain damage. Salamat na lamang. Talagang salamat ng marami. May kakilala akong doktor na espesyalista na pwedeng tumingin sa kanya. Ako na ang kukontak ng doktor. Kung may tutulong ako, sabihin mo lang. Napakalaki na nang naitulong mo, Oscar. Naareglo mo na ang pamilya ng batang muntik na niyang mapatay. Maliit na bagay lamang yan. Ang mahalaga ngayon, ang makarecover siya. Oscar, paano kung hindi na magbalik ang isip ng kapatid ko? Mahal ko si Nora. Hindi ko siya maaaring pabayaan. Bakit ayaw niyo akong papasukin dito? Sinatakot mo ba ako? Putok mo! Sige! Utos ni Miss Ferrer na huwag kang papasukin dito kahit kailan. Yan ang unang order nila sa akin ang kunin nila ako sa agency. Huwag mo akong sisigawan, ha? Tututukan mo pa ako ng shotgun. Kilala ko rito. Itanong mo sa kanila! Sumusunod lang po naman siya sa utos ng Senyorita Divina eh. Hindi si Divina ang kailangan ko. Si Nora. Hindi niyo po pwedeng makausap ang Senyorita Nora. Bakit may nangyari sa kanya? Ha? May utos po ang Senyorita Divina na wala po kami sasabihin tungkol sa Senyorita Nora kahit na po kanino. Umalis na po kayo, sir. Pag nagpumilit siya, barilin mo! Umabas tayo, matagal tayo. License tayo. Kasalukuyang pinakikilala si Atty. Tuason bilang chairman ng isang beauty contest sa barangay San Jose, Concepcion, Rizal nang siya ay biglang barilin ng isang di pa nakikilalang Solarin. Hanggang ngayon ay hindi pa alam ng polisiya ang dahilan ng pagpaslang kay Atty. Tuason. Ayon sa mga investigador, maaaring isang political killing ang nangyari at maaari rin namang gawa ng isang rightist. Papatayin mo lang siya, nakawala pa. Anong ginagawa ng baril mo? Anong ginagawa ng utak mo? Eh kung mahuli yun ng mga pulis, kailangang mapatay mo siya ngayon din. Kapag nasundan siya rito ng mga tauhan ni Mayor, papapahamak tayo lahat! Hindi ka na ba nagsawa ng pag-aakyat ng iskandalo sa bahay na ito? Wala na ako kasing ibang mapupuntahan si Levita eh. Kaya dito mo dinala. Ate, galing munti yan. Kapapatay lang ng tao.
Gigi, dinouble cross siya. Wala akong pakialam kung dinouble cross siya. Wala akong pakialam kung may kasalanan siya o wala. Sigurado ngayon pinaghahanap na yan ng mga tao. Eh kung di tumatuntun yan. Tayong namimiligro sa ginagawa mo, anak. Ang dami-dami na natin problema. Maawa ka naman sa atin. Hayaan niyo, Inay. Bukas na bukas, ihanap ko ng malilipatan si Levi. Eh bakit ipagpapabukas mo pa? Eh di ngayon na. Jocelyn! Jocelyn! Nabalitaan ko yung nangyari kay Don Lucas sa papa mo. Nadisgrasya siya dahil kay Ate Esther. Kumusta na siya? Nakaratay. Natatakot ako, Nonong. Baka kung anong mangyari kay Papa. Paano na kami kung wala siya? Nandito ako. Hindi kita pababayaan. Baka matigil na ako sa pag-aaral ko. Wala mangyayari doon. Basta tandaan mo. Maski anong mangyari, mahal kita. Puro ka namang biro eh. Seryoso ako. Natatakot ako. Paano na kung wala ng Papa? Paano na kami? Wala sabing mangyayari doon eh. Patawarin ninyo ako sa mga kasalanan ko sa inyo. Hindi Sino ako nagpapasok sa kanila? magkaroon ng Ang papa mo. Naharapin ang responsibilidad ko bilang asawa at ama ng aking mga anak. Ipangako mo, Esther, huwag mo pababayaan si Jocelyn. Ang nanay mo. Patawarin niyo ako. Patawarin niyo ako.